Mina mabilis na hinahawakan ng panulat ang bawat kumpas ng kanyang kamay sa ibabaw ng 800 tseke ay tila isang ritual ng katapatan sa mga taong nagpapatakbo ng asyenda. Sa gitna ng ingay at tawanan mula sa Grand Ballroom ng Mansyong Villarreal sa Iloilo, nananatili siyang nakakulong sa maliit na opisina, tinitiis ang bigat ng kanyang 6 na buwang tiyan at ang hapdi ng kanyang likod. Siya ang utak ang tagasagip at ang lihim na pundasyon ng tagumpay na ipinagdidiriwang sa kabilang panig ng pader. Ngunit ang katahimikan ng kanyang sakripisyo ay binasag ng isang boses na umalingaw sa mga speaker sa buong mansyon ng boses ni Doña Remedios na punong-puno ng peking pait. Ang aking pamilya ay biktima ng isang ahas na pinatira namin sa aming tahanan. Wilhelmina Alcaraz, ang babaeng ipinagkatiwalaan namin ng aming kaban, ay nagnakaw ng 108 milyong piso mula sa ating pondo. Napatigil ang kamay ni Mina. Ang huling tsekeng pinirmahan niya ay nabahira ng isang maliit na tuldok ng tinta, tila isang itim na luha sa gitna ng puting papel. Hindi siya nanginig. Hindi rin siya nagmakaawa sa hangin. Sa halip isang malamig na kapayapaan ang bumalot sa kanyang sistema. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang marangyang itim na gown na tila isang baluti at naglakad patungo sa ballroom. Pagbukas ng malaking pinto, ang lahat ng lente ng camera at mapanghusgang mata ay nakatuon sa kanya. Sa gitna ng entablado nakatayo si Leandro, ang kanyang asawang binihisan niya ng karangyaan, ngunit ngayon ay may kasamang ibang babae. Si Celestina na nakasuot ng isang makinang na kwintas na alam ni Mina na kinuha mula sa kanyang sariling vault. Mina, huwag mo nang pahabain pa ito. Wika ni Leandro, ang kanyang boses ay tila isang lason na binalot sa asukal. Alam namin ang lahat. My mother has the bank records. Here, pirmahan mo na itong annulment at waiver of rights. Kung gusto mong protektahan ang nanay at kapatid mo sa Makati, gagawin mo ang tama. Lumapit si Doña Remedios, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng porselana na may bitak ng kasamaan. Huwag kang maging makasarili, Wilhelmina. Isipin mo ang reputasyon ng mga Villarreal. Utang mo sa amin ang lahat mula sa pangalan mo hanggang sa marangyang buhay na tinatamasa mo ngayon. Sa gitna ng paligid na tila sumasakal sa kanya ang bawat salita ng mga Villarreal ay tila mga langgam na kumakain sa kanyang pagkatao. Ngunit sa loob ng isipan ni Mina ang lahat ay malinaw. Tiningnan niya ang kanyang ina, si Doña Jacinta, na ngayon ay nakaluhod sa gilid umiiyak at nagmamakaawang tanggapin niya ang kasalanang hindi niya ginawa para sa kapayapaan. Walang emosyon na makikita sa mukha ni Mina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, kasing talas ng isang bagong hasang patalim. Kinuha niya ang folder mula sa nanginginig na kamay ni Leandro. Hindi niya tiningnan ang kanyang asawa. Tiningnan niya ang mga dokumento ng may katalinuhan ng isang eksperto sa pananalita. Sa loob ng 3 minuto, ang ballroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang tunog ng pagpihit ng mga pahina ang maririnig. Sa sandaling iyon, ang Wilhelmina na martir ay tuluyan ng pumanaw. Ang bawat taon ng pananahimik at pagtitiis ay naging isang malamig na enerhiya na nagpatigas sa kanyang kalooban. Tapos na ang dula niyo? Tanong ni Mina, ang kanyang boses ay kalmado, matatag at kasing lamig ng yelo sa Antarctica. Pirmahan mo na, Wilhelmina. Sigaw ni Remedios, ang kanyang autoridad ay nagsisimulang mabitak dahil sa kawalan ng takot sa mga mata ng manugang. Kinuha ni Mina ang panulat. Sa isang dutkwat na kilos inilagda niya ang kanyang pangalan sa bawat pahina. Ang huling pirma ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang nakaraan. Pagkatapos dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal, isang brilyanteng siya mismo ang bumili at inilapag ito sa ibabaw ng mga papeles. Leandro P. Calimina, ang kanyang tingin ay nakapako sa mga mata ng asawang ngayon ay tila naguguluhan sa kanyang katahimikan. Binibigay ko sa iyo ang gusto mo, hindi dahil natatakot ako sa inyo, kundi dahil ang pamilyang ito ay hindi nakarapat-dapat sa aking talino at yaman. Consider this signature as my final payment for the mess you created. Lumapit si Mina kay Celestina, na ngayon ay pilit na itinatago ang kaba sa likod ng isang mapanuyang ngiti. Keep the necklace, Celestina. Bagay sa iyo ang mga gamit na pinagsawaan ko na. Bago pa man makasagot ang sino man, tumalikod si Mina. Ang kanyang paglakad ay tuwid, ang kanyang ulo ay mataas, tila isang rey ng lisan, ang isang wasak na kaharian.
Sa labas ng mansyon ang tunog ng ulan na humahampas sa semento ay tila isang palakpak ng kalayaan. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, kinuha ni Mina ang kanyang personal na telepono. Wala siyang tinawagan na kapamilya. Sa halip isang numero ang mabilis niyang pinindot. Catalina, i-activate ang Phase 2. I-freeze ang lahat ng credit lines na nakapangalan sa akin sa ilalim ng Villarreal Corporation. Bukas ng umaga, hayaan nating maramdaman nila kung gaano kalamig ang mundo kapag wala na ang perang pinaghirapan ko. Inilapag ni Mina ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang liwanag ng mansyon ay dahan-dahang lumalayo sa kanyang paningin. Ang gabi ay madilim ngunit sa kanyang puso, ang bukang liwayway ay nagsisimula pa lamang. Ang Wilhelmina na pumasok sa mansyong ito bilang tagapagligtas ay lumabas na bilang isang manunubos at sisiguraduhin niyang bawat sentimo, bawat luha at bawat kasinungalingan ay may katapat na kabayaran. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ng Guimaras ay tila isang paalala na ang dagat kahit gaano katahimik sa ibabaw ay may sapat na lakas upang lamunin ang anumang dumi. Narito ako sa lumang bahay ng aking ama na paliligiran ng mga puno ng sway na siya mismo ang nagtanim. Ang amoy ng maalat na hangin at ang luntiang paligid ay dapat sanang magbigay ng kapayapaan, ngunit sa loob ng aking sistema, ang bawat ugat ay nakahanda sa isang digmaan. Hindi ako pumunta rito upang magtago, pumunta ako rito upang mag-imbak ng lakas. Ang 6 na buwang sanggol sa aking sinapupunan ay tila nakikiramdam sa bawat tibok ng aking puso, matatag ritmo at walang bahid ng takot. Ngunit ang katahimikan ng umaga ay nabasag nang marinig ko ang tunog ng papalapit na mga sasakyan. Hindi ito ang karaniwang ingay ng mga magsasaka. Ito ang tunog ng matitigas na gulong na humahagibi sa tuyong lupa mabilis at mapangahas. Pagdungaw ko sa bintana, nakita ko ang 3 sasakyan ng pulis at sa likod nito ay isang mamahaling puting sedan na pag-aari ni Leandro. Dahan-dahan akong bumaba, hawak ang aking tiyan. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang mainit na sikat ng araw at ang nakasusulasok na presensya ng mga taong dati ay tinawag kong pamilya. Mina, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Dad. Bungad ni Leandro. Nakatayo siya sa likod ng mga pulis na kasuot ng salamin na tila ba proteksyon ito sa katotohanang nakikita ko sa kanyang mga mata. Ibalik mo ang mga orihinal na titulo at ang access code sa offshore accounts ng kumpanya. Kung hindi, mapipilitan kaming gamitin ang kamay na bakal. Tiningnan ko siya ng diretso, ang aking mukha ay kasing lamig ng marmol. Ang mga bagay na kinuha ko ay mga bagay na ako ang nagbayad, Leandro. Hindi mo pwedeng bawiin ang isang bagay na kailanman ay hindi naging sa iyo. Ate, please, ibigay mo na sa kanila. Isang boses ang pumutol sa aming usapan. Lumabas si Rosalinda mula sa likod ni Leandro. Ang aking bunsong kapatid, ang babaeng pinagtapos ko ng pag-aaral at binuhisan ng luho, ay nakatayo ngayon sa tabi ng aking kaaway. Hawak niya ang isang envelope na pamilyar sa akin. Rosalinda, ang aking mahinang tanong, ang tanging senyales ng emosyon na lumabas sa aking boses. Sorry, ate, pero kailangan nating mabuhay, wika niya ng walang bahid ng hiya. Ibinigay ko na kay Leandro ang lahat ng backup files mo sa Makati. At pumirma na rin ako ng affidavit na ikaw ang nag-utos sa akin na gumawa ng mga peking kumpanya para magnakaw ng pondo. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pandidirig. Ang sarili kong kapatid ay naging kasangkapan para sa aking pagbagsak. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, lumabas si Doña Jacinta, ang aming ina. Lumuhod siya sa maputik na lupa, umiiyak ng parang isang biktima sa harap ng maraming tao. Mina, anak, maawa ka sa amin, ang kanyang pagsusumamo. Sinabi ni Leandro na kapag hindi ka sumuko, kukunin nila ang bahay natin sa Makati. Saan kami titira? Maawa ka sa kapatid mo, baka siya ang makulong dahil sa mga dokumentong pinirmahan niya para sa iyo. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawa na puno ng pait at ironya. Tumingin ako sa aking ina na mas pinili ang semento ng Makati kaysa sa dangal ng kanyang panganay na anak. Tiningnan ko ang aking kapatid na ipinagpalit ang aking kalayaan para sa ilang buwang allowance mula sa mga Villarreal. So ito na ba ang halaga ko sa inyo? Tanong ko ang aking boses ay pumailan lang sa gitna ng katahimikan ng Guimaras. Ang aking kalayaan, kapalit ng inyong luho.
Mina enough with the drama at singit ni Leandro ang kanyang pasensya ay nauubos na. Chief, dalhin niyo na siya. Under arrest ka for qualified theft at estafa. Lumapit ang dalawang pulis. Hindi ako lumaban, hinayaan ko silang hawakan ang aking mga braso. Ngunit bago nila ako tuluyang mailayo, huminto ako sa harap ni na Rosalinda at ng aking ina. Mama Rosalinda, wika ko, ang aking mga mata ay nanatiling tuyo at matalas. Tandaan niyo ang sandaling ito. Ang perang nakuha niyo sa pagkakanulo sa akin ay may katumbas na interes. At kapag dumating ang araw na ang mga Villarreal mismo ang maningil sa inyo, huwag na huwag kayong kakatok sa pinto ko. Baling ko kay Leandro na ngayon ay nasuot na mapaniyang ngiti. Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat dahil hawak mo si Rosalinda? You only have the copies niya. Ang original na ebidensya ay nasa isang lugar na hindi mo kailangan maiisip. Enjoy your short-lived victory dahil sa bawat araw na nasa loob ako, ang kumpanya mo ay dahan-dahang namamatay sa ilalim ng mga utang na ako mismo ang nagdisenyo. Sinakay ako sa sasakyan ng pulis. Habang papalayo kami sa lumang bahay sa Guimaras, nakita ko ang aking ina na dahan-dahang tumayo at tinanggap ang isang bundle ng pera mula kay Leandro. Ang paningin ko ay nanatiling nakapako sa kanila hanggang sa maging maliliit na tuldok na lamang sila sa abot tanaw. Naramdaman ko ang isang matinding pananakit sa aking tiyan. Ang stress at ang paglalakbay ay nagsisimulang maningil sa aking katawan. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Esperanza, bubulong ko sa aking sarili. Lalaban tayo. Hindi tayo biktima. Tayo ang huling hatol. Ang puting kisame ng ospital sa loob ng pilitan ay tila isang malawak na disyerto ng kawalan malamig at walang pakiramdam katulad ng mga taong iniwan ako sa gitna ng unos. Ang bawat hininga ko ay tila pag-akyat sa isang matarik na bundok ng mga tinik, habang ang bawat contraction sa aking tiyan ay nagpapaalala na ang buhay sa loob ko ay nagmamadaling lumabas sa mundong ito ng mga traidor. Sa kabila ng matinding hapdi, hindi ako sumigaw. Ang bawat kirot ay iniipon ko, ginagawa kong bala na gagamitin ko balang araw laban sa kanila. Isinilang ko si Esperanza sa gitna ng mga rehas at amoy ng disinfectant, isang maliit at marupok na anghel na tila nagdadala ng lahat ng aking pag-asa. Habang yakap ko siya, ang lamig ng posas na nakakabit pa rin sa aking isang kamay sa gilid ng kama ay naging paalala ng aking sumpa. Hinding-hindi ko hahayaang maging biktima ang aking anak ng pamilyang Villarreal. 3 araw matapos ang aking panganganak, bumukas ang pinto ng aking isolation room. Inasahan kong ang nurse o ang gwardiya ang papasok, ngunit isang babaeng nakasuot ng napakatalas na corporate suit ang tumayo sa paanan ng aking kama. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng mga brilyanteng dati kong hawak at ang kanyang tindig ay puno ng autoridad na hindi matatawaran. Si Catalina de Vera, ang auditor na ipinadala ng bangko upang siyasatin ang mga libro ng Villarreal Corporation. Look at you, Wilhelmina Trepatahan. Panimula ni Catalina, ang kanyang boses ay walang bahid ng awa, pagkus ay puno ng isang rasyonal na pagtatasa. From the Queen of Makati Finance to a prisoner in a government hospital. Quite a fall, isn't it? Pinitigan ko siya ng diretso, ang aking mukha ay nanatiling blanco sa kabila ng panghihina ng aking katawan. Hindi ako bumagsak, Catalina. Inilaglag ako. At siguraduhin mong sa pagbagsak ko, kasama kong hihilahin ang bawat isa sa kanila. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Catalina. Lumapit siya at inilapag ang isang folder sa ibabaw ng aking lamesa. I like your spirit. Most women in your position would be crying for their husbands or their mothers. But you're already calculating your next move. Why are you here, Catalina? Tanong ko, habang dahan-dahang inaayos ang pagkakahiga ni Esperanza. The bank sent you to find my faults. Why bother talking to a criminal? Because we are more alike than you think, sagot niya habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang salamin. I'm not just an auditor. I am the illegitimate daughter of Esteban Villarreal, ang kapatid sa labas ni Leandro na pilit nilang ibinaon sa limot sa pamamagitan ng pera at pananakot. Doña Remedios paid my mother to disappear, but here I am. At ang tanging paraan para makuha ko ang share na nararapat sa akin ay ang makitang gumuho ang imperyong hawak ni Leandro.
Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang alyansa sa loob ng kaaway. What do you want? Tulungan mo akong i-dissect ang mga hidden ledgers na hindi nila mahanap, mabilis na tugon ni Catalina. I know you kept a secondary server. At alam kong ang mga files na nakuha ni Leandro kay Rosalinda ay mga dummy files lang na sadyang ginawa mo para iligaw sila. Correct. Correct, malamig kong sagot. Ang tunay na ebidensya ay hindi nasa cloud or nasa computer. It's built into the very contracts that Leandro signed for the last 5 years. Ang bawat transaction ay may backdoor code na ako lang ang pwedeng mag-activate. Then we have a deal, wika ni Catalina, habang iniaabot ang isang burner phone sa akin. Use this. Ang aking team ang humahawak ngayon sa audit. I will make sure na ang bawat butas na makikita namin ay ituturo pabalik kay Leandro at Celestina. I will clear your name, but in return, I want 30% of the voting rights kapag kinuha mo na ang kumpanya. 40% Ken. Hirit ko ang aking business instinct ay muling nabuhay. But you will remain as my silent partner. Hindi nila pwedeng malaman na magkakampi tayo hanggat hindi sila tuluyang nakalubog. Isang matunog na tawa ang kumawala kay Catalina. Spoken like a true Alcaraz. Deal. Habang papalabas si Catalina, huminto siya sa pinto at tumingin kay Esperanza. By the way, your mother and sister are making a fortune on television. Pinagbibili nila ang kwento ng pagtataksil mo sa mga Villarreal. They are becoming the darlings of the press. Hayaan mo sila, sagot ko, habang nakatingin sa kawalan. Ang bawat sentimong kinikita nila ngayon ay ang huling halaga ng kanilang konsensya. Kapag dumating ang araw ng paniningil, sisiguraduhin kong pati ang hangin na hininga nila ay kailangang bayaran. Nang maiwan akong mag-isa, kinuha ko ang burner phone at mabilis na nag-text sa isang lumang contact sa Makati. Ang kumpanyang inatasan kong bumili ng mga utang ng Villarreal Corporation. Start the squeeze, ngayon na. Ipinikit ko ang aking mga mata habang nararamdaman ang mabilis na pag-ikot ng tadhana. Leandro Remedios Celestina, akala nyo ay nakakulong ako. Hindi nyo alam ang piitang ito ang nagsisilbing command center ko. At ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa inyong ganap na pagkawasak. Ang bawat luha na ipinapakita ni Rosalinda sa harap ng camera ay tila mga peking diamante makintab sa tingin, pero walang halaga kapag tinamaan ng katotohanan. Pinapanood ko ang sarili kong kapatid sa maliit na telebisyon ng ward, nakasuot ng itim na damit at humihikbi habang isinasalaysay ang mga kasinungalingang sadyang binuo ni Leandro. Sabi niya, pinilit ko raw siyang maging front para sa aking mga nakaw na kumpanya. Sabi niya, takot siya sa akin. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking mga labi habang dahan-dahan kong hinahaplos ang pisngi ni Esperanza. Hindi nila alam ang bawat salitang binitawan nila ay isang pako na unti-unting nagsasara sa kanilang sariling kabaho. Ang katahimikan ng aking silid ay nabasag nang bumukas ang pinto. Pumasok si Rosalinda hindi bilang ang mapagmahal na kapatid na akala ko ay kilala ko, kundi bilang isang babaeng nilamon na ng luho at kasakiman. May dala siyang mamahaling prutas, ngunit ang amoy ng kanyang pabango ay tila amoy ng pagkabulok sa aking paningin. Ate, please don't look at me like that. Panimula ni Rosalinda, ang kanyang boses ay puno ng pabiktim na tono. Ginagawa ko lang ito para sa kaligtasan. Sabi ni Leandro, kapag ibinigay mo na ang huling master key ng server, ititigil na niya ang mga kaso laban sa amin ni Mama. We can start a new life, ate. Just give him what he wants. Tinitigan ko siya ng matagal, ang aking mga mata ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa. You really think he's going to save you, Rosalinda? After he used your name to sign those illegal contracts. After he made you the primary signatory of the shell companies. He loves me, ate. He promised to take care of us. Ang pasigaw na sagot niya, ang kanyang maskara ng pagiging maawain, ay biglang nabitak. Ikaw ang laging bida. Ikaw ang laging matalino. Pero tingnan mo kung nasaan ka ngayon, nasa kulungan. Habang ako ay nakatira sa mansyon na dati ay sayo, nanatili akong kalmado. Hindi ako tumayo, hindi rin ako sumigaw. Ang bawat salita niya ay tila hangin lamang na dumadaan sa aking pandinig. Ang mansyong tinitirhan nyo ay nakasanla na sa bangko, Rosalinda. At ang mga dokumentong pinirmahan mo, I didn't force you to sign them.
You signed them because you wanted the 5% commission that Leandro promised you. You're not a victim, Rosalinda. You're an accomplice. What do you mean nakasanla ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay tila isang bangkay na nakakita ng sariling libingan? The moment I signed that waiver in Iloilo, it triggered the default clause in all Villarreal assets wika ko, habang dahan-dahang kinukuha ang aking baso ng tubig. Leandro was too arrogant to read the fine print. Ang lahat ng properties na ginamit niyang collateral para sa kanyang mga utang ay automatikong mapupunta sa auction sa loob ng 30 araw kapag napatunayang may fraudulent activity sa loob ng kumpanya. And thanks to your interview on TV, you just confirmed that fraud to the whole world. Natahimik si Rosalinda. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila isang desperadong huni ng ibon na nakulong sa loob ng silid. Nagsisinungaling ka. Hindi gagawin ni Leandro sa amin yon. Call him, hamon ko ng may mapanuyang ngiti. Tingnan natin kung sasagutin niya ang tawag mo ngayon na ang Anti-Money Laundering Council ay nagsisimula na ring mag-freeze ng mga accounts na nakapangalan sa iyo. Mabilis na lumabas si Rosalinda, halos madapa sa kanyang pagmamadali. Nang maiwan akong mag-isa, kinuha ko ang burner phone mula sa ilalim ng aking tingnan. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Catalina. The trap is set. Leandro's credit lines are officially denied. He's panicking. Susugod siya sa iyo ngayon. Hindi nagtagal narinig ko ang matitigas na hakbang sa pasilyo. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos ay tila isang martilyo na bumabaon sa katahimikan. Bumukas ang pinto at pumasok si Leandro. Wala na ang kanyang pagiging aristokrata. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang suot na mamahaling suit ay gusot-gusot na. Wilhelmina, what did you do? Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng desperasyon. The bank rejected my loan application. Sabi nila, ang lahat ng assets ko ay nakahold dahil sa isang pending litigations na ikaw ang nagsampa. Paano mo nagawa iyon habang nandito ka sa loob? Tinitigan ko siya habang dahan-dahan kong ibinababa si Esperanza sa kanyang kuna. Ang aking bawat kilos ay puno ng rasyonal na lamig. I am a financial restructuring expert, Leandro. Nakalimutan mo na ba? Habang abala ka sa pakikipaghalikan kay Celestina, binuo ko na ang bawat pisi na sasakal sa iyo ngayon. You bitch, ibigay mo sa akin ang codes. Ngayon din, lumapit siya sa akin, ang kanyang kamay ay nakataas na tila sasaktan ako. Ngunit bago pa man niya ako mahawakan, pumasok ang 2 gwardya, kasunod si Catalina. Mr. Villarreal, please step away from the prisoner, ang malamig na utos ni Catalina. You are currently under investigation for corporate sabotage. At ang balita ko, ang iyong mga utang sa mga pribadong lenders ay mag-expire na bukas ng 8:00 ng umaga. Tumingin si Leandro sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at puot. Hindi pa ito tapos, Mina, papatayin kita, tapos na ito. Leandro, sagot ko, ang aking boses ay halos pabulong na, ngunit sapat na upang pakabugin ang kanyang dibdib. Ang huling pirma na ibinigay ko sa iyo ay hindi para palayain ka. Iyon ang pirma na maglalagay sa iyo sa kalsada. Enjoy your last night of luxury, dahil bukas kahit ang sapatos na suot mo ay kukunin na ng mga sheriff. Nang kaladkarin siya palabas ng mga gwardya, tanging ang tunog ng mabilis na pagtibok ng aking puso ang maririnig sa silid. Lumapit sa akin si Catalina at may iniabot na isang folder. Rosalinda and your mother are at the gate. They're being evicted from the house, wika ni Catalina. They want to talk to you. Hayaan mo silang maghintay, tugon ko habang pinagmamasdan ang mapayapang mukha ni Esperanza. Ang katarungan ay hindi nagmamadali at ang tunay na pasabog ay hindi pa nagsisimula. Ang bawat hikbi ni Mama ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa aking pandinig. Ngunit sa halip na awa, ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim na pagkapagod. Nakatayo sila sa tapat ng rehas ng aking isolation room, si Doña Jacinta at si Rosalinda, ang 2 babaeng binuo ang kanilang karangyaan mula sa aking bawat patak ng pawis. Ngayon ay mukhang mga basang sisiw na itinapon sa kalsada. Walang bakas ng mamahaling alahas, walang bakas ng pagiging senyor. Ang tanging dala nila ay ang amoy ng desperasyon at ang makakapal na mukhang humingi ng tulong sa taong kanila mismong ipinagkanlo. Mina, anak, maawa ka, ang hiyaw ni Mama habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bakal. Pinalayas na kami sa mansyon. Ang mga gamit ko, ang mga bag ko, lahat kinuha ng mga sheriff.
Sabi ni Leandro, wala na raw siyang pananagutan sa amin dahil ikaw ang may kasalanan ng lahat. Saan kami titira? Tinitigan ko siya ng matagal. Hinayaan ko ang katahimikan na maging kasing bigat ng pader sa pagitan namin. Mama, let's be rational. Ang bahay na iyon ay hindi sa inyo. It was a gift from Leandro because he wanted you to keep me quiet. Ngayong wala na akong pakinabang sa kanya, bakit ka pa niya papatira doon? You traded your daughter's freedom for a lease contract that you didn't even read. Ate, how can you be so cold, singit ni? Rosalinda, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Wala kaming pera. Kahit pangkain wala. You have millions hidden somewhere, right? Just give us enough to get a condo. Para naman kay mama ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Dahan-dahan kong inayos ang kubot ni Esperanza bago tumingin ng diretso sa aking kapatid. Ang pera ko ay para sa kinabukasan ng anak ko, Rosalinda. Hindi para sa mga luho mong hindi mo naman pinaghirapan. At ang utang na loob na sinasabi nyo, matagal ko nang nabayaran yan noong isinakripisyo ko ang aking career sa Makati para lang maging ATM ninyong dalawa sa loob ng 10 taon. Kinuha ko ang isang maliit na resibo mula sa aking side table, isang dokumento ng paglilipat ng pagmamayari. Iniharap ko ito sa kanila. I bought the house, mamawika ko ang aking boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi sa pamamagitan ng pangalan ko kundi sa isang proxy company na ako ang may-ari. Pero hindi kayo babalik doon bilang mga senyora. I converted it into a shelter for abandoned women and victims of financial abuse. If you want a roof over your head, you can stay there. Pero kailangan mong magtrabaho sa kitchen, mama. At ikaw, Rosalinda, magiging tagalinis ka ng mga kwarto. No more maids, no more drivers. You earn your stay. Nanlaki ang mga mata ni Doña Jacinta. Magtatrabaho ako sa kusina. Nakalimutan mo na ba kung sino ako, Wilhelmina? Ako ang nagpalaki sa iyo. And I am the one who is keeping you out of the streets right now. Ang mabilis kong mitya. Choose, mama. Ang paggawa ng sandwich sa shelter or ang pagtulog sa bangketa ng Iloilo. I'm not being emotional here. I'm giving you a business proposal. Take it or leave it. Nang makaalis silang dalawa na may kasamang mga sumpa at iyak, pumasok si Catalina. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila may dalang balitang mas matalas kaysa sa mga salitang binitawan ko kanina. Leandro is making a move, Mina, bulong ni Catalina. He's planning to flee to Singapore with Celestina tonight. Pero bago siya umalis, nalaman kong binenta niya ang lahat ng Sugarlandia stocks na nakapangalan sa iyo sa isang black market buyer. He's trying to drain you completely before he disappears. Naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng adrenaline sa aking mga ugat. Hindi takot ang naramdaman ko kundi isang matinding quaikam. Ang bawat galaw ni Leandro ay tila isang script na ako mismo ang sumulat. Let him sell it, Catalina, wika ko, habang dahan-dahang tumatayo mula sa aking higaan sa kabila ng half-beat ng aking tahi. Ang buyer ng stocks na iyon, it's a dummy account created by my lawyers in Paris. Binibili niya ang sarili niyang bitag. At sa sandaling mapirmahan niya ang transfer ang automatic debt trigger ay mag-activate. The bank will realize he's selling assets that are currently under litigation. He won't reach the airport. But Mina, he has Celestina with him. At ang balita ko, hawak nila ang huling hard drive na naglalaman ng mga original na blueprints ng asyenda, paalala ni Catalina. Then let's give them a reason to run faster, sagot ko ng may mapanuyang ngiti. I-release mo na ang Celestina files. Ipakita mo sa buong mundo kung paano niya nilustay ang pondo ng mga manggagawa para sa kanyang mga designer bags. I want her name to be so toxic na kahit ang hangin sa airport ay ayaw siyang tanggapin. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi ay madilim, ngunit ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga hiyas na naghihintay na muling mahulog sa aking mga kamay. Isang notification ang lumabas sa aking telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pag-click ko, ang mukha ni Celestina ang lumabas. Siya ay nasa loob ng isang tila private jet, may hawak na baso ng champagne at may mukhang uyam na ngiti. Bye-bye, Mina, wika ni Celestina. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. While you're rotting in the hospital, the bastard child, Leandro and I are going to start our kingdom in Singapore. Thanks for all the hard work. Kami na ang bahalang magubos ng yaman mo.
Ngunit sa likod ni Celestina napansin ko ang isang bagay. Ang tunog ng mabilis na pagkatok sa pinto ng jet at ang anino ng mga taong nakasuot ng uniforme. Hindi ito flight crew. Check the tail number of your jet, Celestina, malamig kong wika bago ko patayin ang tawag. That plane isn't going anywhere because the owner of that hangar just happened to be me. Ang bawat kislap ng diamanting suot ni Celestina ay tila mga bituing dahan-dahang namamatay sa harap ng aking mga mata. Pinapanood ko sa screen ng aking tablet ang kanyang mukha. Ang mukhang dati ay puno ng yabang ngayon ay nababalot ng isang malapot na takot na hindi kayang itago ng makapal na makeup. Sa labas ng bintana ng aking hospital ward, ang kadiliman ng gabi ay tila isang saksi sa pagguho ng kahariang itinayo nila sa ibabaw ng aking mga pagsisikap. Hindi ako nakaramdam ng lungkot. Ang rasyonal na bahagi ng aking isipan ay abala sa pagbibilang ng mga segundo bago tuluyang magkadurog-durog ang kanilang mga pangarap. Sa loob ng pribadong hangar, ang tunog ng mabilis na pagkatok sa pinto ng jet ay sinundan ng malakas na pagtulak ng mga awtoridad. Nakita ko sa video feed kung paano nabitawan ni Celestina ang kanyang baso ng champagne. Ang kristal ay nagkadurog-durog sa mamahaling carpet ng eroplano, tila isang anunsyo ng kanyang sariling pagkawasak. What is the meaning of this? This is a private flight, ang sigaw ni Leandro. Nakakalabas lang mula sa cockpit. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig malayo. Sa mapagmataas na asawang pinalayas ako sa Iloilo. Mr. Leandro Villarreal, you are being detained for questioning regarding corporate fraud and asset stripping, ang malamig na tinig ng opisyal mula sa Bureau of Immigration. At ang eroplanong ito, it has a standing lien. It is currently under the possession of Alcaraz Global Holdings. Alcaraz. That's Wilhelmina's dead father's company. Paanong naputol ang salita ni Leandro nang makita niya ang aking mukha sa screen na nakakabit sa dingding ng jet. Good evening, Leandro. Did you enjoy the vintage champagne? It's on me, wika ko, ang aking boses ay matatag at walang bahid ng emosyon. You were so busy hiding your affair with Celestina na nakalimutan mong i-audit ang listahan ng mga subsidiaries na nagmamay-ari ng mga hangars sa airport na ito. I bought this facility 3 months ago, exactly when I found out about your little escape plan. Mina, please, let's talk about this. Ang pagmamakaawa ni Celestina dahan-dahang lumalapit sa camera. Ang kanyang pa-victim na aura ay muling lumabas. Nalinlang lang ako ni Leandro. Sabi niya ay legal ang lahat. I'm just an employee. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang employee na may 50 milyong pisong halaga ng alahas sa loob ng maleta. I don't think so, Celestina. Ang bawat pirasong kinuha mo mula sa aking vault ay may laser-etched serial number na nakapangalan sa akin. You're not an employee. You're a thief caught in the act. Habang kinakaladkad sila palabas ng jet, hindi nakatakas sa aking paningin ang isang pamilyar na bulto sa labas ng hangar. Si Aling Milagros. Ang kanyang cellphone ay nakataas at ang bawat segundo ng kahihiyan ni Leandro at Celestina ay naka-livestream na sa buong bansa. Ang witch hunt na sadyang binuo nila laban sa akin ay dahan-dahang bumabalik sa kanila tulad ng isang tsunami. Ang asawa ni Wilhelmina na huling tumatakas. May kasamang kabit ang malakas na sigaw ni Aling Milagros sa kanyang broadcast. Ang tunog ng mga notification sa aking telepono ay hindi tumitigil ang publiko na dati ay nandidiri sa akin ngayon, ay nagniningning ang galit para sa mga Villarreal. Pumasok si Catalina sa aking silid bitbit ang isang baso ng gatas para sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. The banks just issued a joint statement, Mina. They are calling in all Villarreal loans. Since Leandro cannot fulfill the payments tonight, the insolvency clause you drafted has officially taken effect. By 8 a.m. tomorrow, you will be the court-appointed receiver of all their assets. Perfect, sagot ko habang dahan-dahang iniinom ang gatas. Ang rasyonal na plano ay nasa huling yugto na, but we need to be careful. Doña Remedios is still in Iloilo. She will try to use the Esteban Foundation to move the remaining liquid cash. She can't sing it ni Catalina, because I already filed a claim as a legitimate heir. Ang lahat ng accounts ng foundation ay naka-freeze para sa probate proceedings. She is effectively trapped in her own mansion without a single centavo. Naramdaman ko ang isang bahagyang panginginig sa aking kamay
Hindi dahil sa takot, kundi sa matinding kway-kam ng katarungan. Tumingin ako kay Esperanza na mahimbing na natutulog. Sa kanyang murang edad, nabigyan ko na siya ng kalayaang ipinagkait sa akin ng matagal na panahon. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng pintuan ng aking ward. Inakala kong nurse iyon, ngunit ang pumasok ay si Rosalinda. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pasa at ang kanyang suot ay gulanit na. Ate, tulungan mo ako ang pabulong niyang hiyaw habang bumabagsak sa paanan ng aking kama. Hinahanap ako ng mga tauhan ng mga loan sharks ni Leandro. Sabi nila ako raw ang dapat magbayad dahil pangalan ko ang nasa mga dokumento. Ate, papatayin nila ako. Tinitigan ko ang aking kapatid. Ang bawat sugat sa kanyang mukha ay bunga ng sarili niyang ambisyon at pagkakanulo. Habang naririnig ko ang tunog ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso, sa takot na natiling matigas ang aking kalooban. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng isang hukom. Rosalinda, malamig kong wika. Minsan dumarating ito sa anyo ng mga taong pinagkakautangan mo ng dangal. Isang matlas na katok ang narinig mula sa labas. Hindi ito ang magaan na katok ng nurse. Ito ay ang matitigas na hakbang ng mga taong hindi ko inaasahan sa oras na ito. Ang bawat katok sa pinto ay tila isang hatol na hindi ko na kailangang hintayin bigkasin ng isang hukom. Pinapanood ko si Rosalinda na nanginginig sa ilalim ng aking kama. Ang kanyang luha ay kumahalo sa dumi at dugo sa kanyang pisngi. Isang larawan ng isang babaeng ipinagpalit ang kanyang dangal para sa isang buhay na hindi naman sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, ang tanging nararamdaman ko ay isang malamig na kalkulasyon. Hindi ako ang naglagay sa kanya sa sitwasyon ito. Ang sarili niyang ambisyon ang nagtali ng lubid sa kanyang leeg. Bumukas ang pinto ng walang pahintulot. Dalawang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket ang pumasok. Ang kanilang mga mata ay malikot at puno ng banta. Sa likuran nila ay ang aking ina, si Doña Jacinta, na halos himatay na sa takot habang nakakapit sa braso ng isa sa mga lalaki. Nasaan ang pera, Alcaraz? Ang malamig na tanong ng isa sa kanila. Ang asawa ni Leandro ay may utang sa amin na 20 milyon. At dahil ang pangalan ng kapatid mo ang nasa promissory note siya, ang sisingilin namin. Mina, anak, magbayad ka. Na ang hiyaw ni Mama ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng desperasyon. Alam kong may pera ka. Iligtas mo ang kapatid mo. Papatayin nila kami. Dahan-dahan kong inabot ang aking baso ng tubig ninanamnam. Ang bawat lagok bago tumingin sa mga lalaki. Walang panginginig sa aking kamay. Walang bakas ng kaba sa aking mata. Gentlemen, let's be professional. You are creditors and I am a finance expert. Ang promissory note na hawak nyo ay legally voidable dahil pinirmahan iyan sa ilalim ng fraudulent misrepresentation ni Leandro Villarreal. But that's a long court process, isn't it? Wala kaming pakialam sa korte, sigaw ng lalaki habang hinahampas ang dulo ng aking higaan. Then care about this, tugon ko habang ipinapakita ang aking tablet. Ang kumpanyang pinagkakautangan nyo ay binili ko na kaninang alas 5 ng hapon. In short, I am now your boss. Ang 20 milyong utang ni Rosalinda. It is now an internal debt to Alcaraz Global. You can leave now. Your agency will receive the termination notice and the settlement check for your services tonight. Natahimik ang buong silid. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Mama ay tila isang sirang makina sa katahimikan. Nang makaalis ang mga lalaki nang walang nagawa, dahan-dahang lumabas si Rosalinda mula sa ilalim ng kama. Ang kanyang mukha ay puno ng relief. Tila ba nakaligtas siya sa isang malaking sakuna. Salamat, ate. Alam ko namang hindi mo kami pababayaan, ang masayang wika ni Rosalinda habang pilit na yumayakap sa akin. Mama, si Mayna is still our hero. Ngayon, pwede na tayong bumalik sa mansyon sa Makati. Diba, I heard you bought it. Ibinaba ko ang aking tablet at tinitigan silang dalawa. Ang rational na lamig sa aking puso ay tila naging yelo. You're not going back to the mansion as owners, Rosalinda. At ikaw, Mama, huwag mong asahan na ang katarungan ay nangangahulugan ng pagbabalik sa dati mong luho. Ano? Pero binili mo ang bahay, hiyaw ni Mama. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Bahay ko yon. Ako ang nagluwal sa iyo, Wilhelmina. Wala akong karapatang ipagkait sa akin ang sarili kong tahanan.
Ang bahay na iyon ay nabili ko mula sa auction dahil sa kawalan yun ng paninindigan wika ko ng may autoridad. Inilipat ko na ang titulo sa Esperanza Foundation. Starting tomorrow, the Alcaraz Mansion will be a shelter for women who were abused and manipulated by their own families. You can stay there, yes. Pero bilang mga recipients ng foundation, magtatrabaho kayo para sa inyong pagkain. No more maids, no high-end bags. You are a monster, Wilhelmina, sigaw ni Rosalinda. Ang kanyang pasasalamat ay mabilis na napalitan ng puot. Gusto mo kaming makitang naghihirap. Gusto mong makitang naglilinis kami ng sahig. Gusto ko lang na matuto kayong huminga ng hindi gumagamit ng pera ng ibang tao, sagot ko, habang dahan-dahang inihahiga si Esperanza sa aking tabi. Ang bawat sentimong ibinayad ko sa mga loan sharks ay ibabawas ko sa inyong allowance sa shelter. Rational debt recovery, ika nga. Nang kalad ka rin ni Catalina ang dalawa palabas ng aking ward, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. Lumapit sa akin si Catalina, may hawak na isang piraso ng papel. Mina, there's a problem with the Guimaras property, bulong ni Catalina. Leandro didn't just mortgage it. He sold the underground rights to a mining company in Singapore. And the buyer is a certain woman named Celestina Arguelles using an offshore account that wasn't frozen. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang aking XY plantation, ang huling alaala ng aking ama, ay nasa panganib. Si Celestina ay hindi pa pala tuluyang sumusuko. She's not in Singapore. Catalina, wika ko habang tinititigan ang GPS signal sa aking monitor. She's in Guimaras. Sinusubukan niyang wasakin ang tanging lugar na itinuturing kong tahanan. Isang notification ang lumabas sa aking tablet. Isang live feed mula sa security camera ng aming bahay sa Guimaras. Ipinapakita nito ang isang bulto ng babaeng may hawak na sulod dahan-dahang lumalapit sa mga tuyong dahon ng suway. Gideon, tawag ko sa aking personal lawyer na nasa labas. Handa na ang helicopter. We are going to Guimaras. I want to see the fire in her eyes when she realizes that the ground she's standing on is already rigged to explode. Ang amoy ng usok ay hindi nagdadala ng takot sa aking puso, kundi ng isang matalas na kasiguraduhan na ang mga desperadong tao ay laging bumabalik sa lugar kung saan sila unang nagkamali. Habang bumababa ang helicopter sa gitna ng kadiliman ng Guimaras, ang bawat ikot ng Elise ay tila isang babala para sa babaeng nakatayo sa gitna ng aking talingan. Pinapanood ko mula sa itaas ang liwanag ng sulo na hawak ni Celestina, isang maliit at kaawa-awang apoy na pilit lumalaban sa malawak na kadiliman ng aking pag-aari. Hindi ako nagmamadali. Ang bawat galaw ko ay rational, bawat hininga ay kalkulado. Sapagkat sa gabing ito, ituturo ko kay Celestina na ang pagsunog sa nakaraan ay hindi sapat upang mabura ang mga utang na nakaukit na sa kanyang pangalan. Bumaba ako sa damuhan. Ang aking matitigas na takong ay bumaon sa basang lupa, ngunit ang aking tindig ay nanatiling tuwid sa kabila ng panghihina ng aking katawan pagkatapos ng panganganak. Sinalubong ako ng mainit na bugso ng hangin na may dalang amoy ng nasusunog na tuyong dahon ng zuway. Doon sa ilalim ng pinakamatandang puno na itinanim ni Papa, nakatayo si Celestina. Ang kanyang buhok ay gusot-gusot, ang kanyang mamahaling gown ay punong-puno ng putik, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang baliw na pagnanais na manakit. Huwag kang lalapit, mina ang hiyaw ni Celestina habang itinataas ang sulo sa tapat ng mga tuyong sanga. Ito na lang ang natitira sa iyo. Diba? Ang lupang ito na mahal mo. Isang bitaw ko lang nito, magiging abo ang lahat ng alaala ng tatay. At sa sandaling mangyari iyon, wala ka nang babalikan. Tinitigan ko siya ng walang kahit anong emosyon. Hindi ako sumigaw. Hindi rin ako nagmakaawa. Dahan-dahan kong inilabas ang isang itim na folder mula sa aking bag at itinaas ito upang makita niya sa ilalim ng liwanag ng apoy. Celestina, let's be rational, wika ko ang aking boses. Ay kasing lamig ng hangin galing sa dagat. Ang lupang kinatatayuan mo ngayon ay hindi na agricultural land. I converted the classification into a protected industrial zone noong nakaraang buwan. Sa madaling salita, ang bawat punong sinusunog mo ngayon ay may katapat na environmental penalty na nagkakahalaga ng 5 milyong piso bawat isa. Sige, ituloy mo.
burn the whole plantation. You're not just burning trees. You're signing a 1,000-year debt to the government that even your soul can't pay. Napatigil si Celestina. Ang panginginig ng kanyang kamay ay naging mas malala. Nagsisinungaling ka. Desperada ka lang na iligtas ang taniman mo. Check the GPS coordinates on your phone, Celestina, dagdag ko, habang dahan-dahang lumalapit. The local DENR officers and the fire bureau are already at the main gate. This whole area is surrounded by high-definition infrared cameras. Every move you make, every drop of gasoline you poured is already recorded in a cloud server that even Leandro can't hack. You didn't come here to destroy my legacy. You came here to provide the final evidence for your arson and economic sabotage cases. Bakit ba ang talino mo ang pasigaw na tanong niya? Ang kanyang boses ay pumyok sa gitna ng desperasyon. Bakit hindi ka na lang sumuko? Binigay ko na sa iyo si Leandro. Binigay ko na sa inyo ang lahat. Hindi mo binigay sa akin si Leandro, Celestina. Itinapon ko siya dahil wala na siyang halaga, malamig kong tugon. And about the underground rights you bought, ang kumpanyang Singaporean na binilhan mo ng rights ay isang shell company na pag-aari ni Catalina de Vera, my partner. The money you spent to buy this land's rights, it went straight to my foundation's bank account. Salamat sa donasyon mo, marami kaming mapapakain ng mga biktima ng pang-aabuso. Isang matunog na pagbagsak ng sulo ang narinig sa semento. Hindi ito tumama sa mga tuyong dahon. Sa halip na hulog ito sa isang puddle ng tubig na sadyang inihanda ng aking mga tauhan sa paligid ng puno. Ang apoy ay dahan-dahang namatay, naglalabas ng isang huling buntong hininga ng usok. Bumagsak si Celestina sa kanyang mga tuhod, umiiyak ng walang tigil. Ang tunog ng kanyang mga hikbi ay tila isang sirang musika sa katahimikan ng gabi. Lumapit sa akin si Catalina at ang mga autoridad. Sa isang mabilis na kilos, nilagyan ng poso si Celestina. Take her away ang maikli kong utos. Siguraduhin niyo na ang kanyang special cell ay malapit sa selda ni Doña Remedios. I want them to have enough time to discuss their gold investments. Nang maiwan kaming dalawa ni Catalina sa ilalim ng puno ng mangga, huminga ako ng malalim. Ang rasyonal na tagumpay ay tila nagbigay ng isang bahagyang ginhawa sa aking dibdib. Ngunit napansin ko ang isang kakaibang sulyap mula kay Catalina habang tinititigan niya ang lumang bahay ng aking ama. Mina, the audit is almost complete, bulong ni Catalina habang kinakalikot ang kanyang tablet. But there's something we missed. Ang yumaong si Esteban Villarreal, he didn't just have one illegitimate child at ang lihim na account na hinahanap natin. It's not in Singapore or Switzerland. Nasaan, tanong ko, ang aking business instinct ay muling nabuhay. It's here. Sa ilalim ng bahay na ito, sagot ni Catalina, ang kanyang boses ay puno ng misteryo. At may isang pangalan ang nakasulat sa beneficiary list na kailanman ay hindi ko inaasahan. Ang pangalan ng yumaong tatay mo, Mina. Naramdaman ko ang isang malamig na panginginig sa aking likuran. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng aking puso ay tila isang babala na ang kasaysayan ng pamilya Alcaraz at Villarreal ay mas malalim at mas madilim kaysa sa aking nakakala. What are you saying, Catalina? Bago pa man siya makasagot, isang anino ang lumabas mula sa dilim ng bahay. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng nurse. Ang nurse na dapat ay nag-aalaga kay Esperanza sa ospital. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang nakamamatay na banta. The baby is with us, Wilhelmina, ang pabulong niyang wika, habang itinaas ang isang video monitor. Kung gusto mo siyang makitang muli, ibigay mo sa amin ang susi sa ilalim ng pundasyon. 10 segundo na lang, Wilhelmina. Bawat segundong pag-aalinlangan mo, baka hindi na makahinga ang anak mo sa loob ng maliit na box na pinaglagyan namin sa kanya. Isang pindot ko lang dito sa remote and Esperanza will be just a memory. Ang tinig ng lalaking nakasuot ng uniforme ng nurse ay kasing lamig ng hangin nang gagaling sa kailaliman ng isang libingan. Sa maliit na monitor na hawak niya, nakikita ko ang aking anak, ang aking munting Esperanza, na nakahiga sa isang masikip na espasyo. Ang kaniyang maliliit na kamay ay pilit na kumakapa sa hangin. Ang rational na bahagi ng aking isipan ay tila isang makina na biglang nag-overheat, ngunit pinilit kong manatiling matatag. Hindi ako ang Wilhelmina na maglulupasay sa dumi at magmamakaawa. Ang bawat luhang papatak ay isang kahinaan, nasasamantalahin ng kaaway,
At sa gabing ito, wala akong balak magbigay ng kahit katiting na bentahe. Huwag mong gamitin ang anak ko para makuha ang isang bagay na hindi mo naman naiintindihan. Wika ko ang aking boses ay pumailan lang sa katahimikan ng gabi. Walang panginginig, walang bakas ng takot. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa anino ng lumang bahay. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa tuyong dahon ay tila isang ritual ng paniningil. You think you're in control? You're just a pawn, a low-level mercenary hired by someone who's too coward to face me. Tell me, magkano ba ang halaga ng buhay mo para sa isang susi na hindi mo rin naman mabubuksan nang wala ako? Napatigil ang lalaki. Ang kaniyang mga mata sa likod ng maskara ay nalingkit, tila sinusukat ang kumpiyansang ipinapakita ko. Sa aking tabi nananatiling tahimik si Catalina, ngunit ang kaniyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa kaniyang tablet, pilit na tinatrace ang signal ng monitor. Ibigay mo ang susi nila. Ngayon din ang pasigaw na utos ng lalaki, ang kaniyang daliri ay mariing nakadiin sa pulang button ng remote. Catalina i-shut down ang power grid ng buong Guinness Estate. Ngayon na ang malamig kong utos. Sa isang iglap, ang buong paligid ay binalot ng isang napakabigat na kadiliman. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang sikat ng buwan at ang asul na liwanag mula sa tablet ni Catalina. Ang tunog ng mabilis na paghinga ng lalaki ay naging mas malinaw sa gitna ng katahimikan. Anong ginawa mo, hiyaw niya? The box where Esperanza is kept is electronically locked, right? At ang remote mo ay nakadepende sa local wifi signal ng bahay na ito. Paliwanag ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya sa gitna ng dilim. Inaway mo ang isang financial engineer sa sarili niyang teritoryo. I already jammed your signal the moment you showed that monitor. Ang nakikita mo sa screen ay isang loop video na sadyang in-upload ng security team ko. 5 minuto na ang nakalilipas. My daughter is safe, and you are just a dead man standing. Isang matunog na pagbagsak ng monitor sa lupa ang narinig ko. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita ko ang lalaki na mabilis na bumunot ng patalim. Ngunit bago pa siya makakilos, ang tunog ng pagpihit ng mga armas ng aking mga security personnel mula sa kadiliman ay nagpatahimik sa kanya. Dinambahan siya ng aking mga tauhan at mabilis na nilagyan ng posas. Nasaan ang anak ko, tanong ko. Ang aking boses ay naging kasing talas ng isang surgical blade. Nasa loob ng lumang kamalig. Sa dulo ng taniman ang nauutal na sagot ng lalaki. Hindi ko na hinintay ang susunod niyang sasabihin. Mabilis akong tumakbo patungo sa kamalig, binaliwala ang hapdi ng aking mga tahi at ang pagod ng aking katawan. Nang buksan ko ang pinto, sumalubong sa akin ang amoy ng lumang kahoy at ang mahinang iyak ni Esperanza. Naroon siya ligtas sa bisig ng aking tapat na yaya na si Aling Rosa na sadyang itinago ko rito bago pa man dumating ang mga kaaway. Niyakap ko ang aking anak ng mahigpit. Ang kaniyang munting init ay tila nagpawi sa lahat ng lamig na nararamdaman ko. Ngunit sa gitna ng aking pasasalamat, lumapit si Catalina. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagkabahala. Mina, the guy was a distraction, bulong ni Catalina. Habang abala tayo sa kanya, may pumasok sa ilalim ng pundasyon. The vault was accessed using a biometrics override na tanging isang Alcaraz lang ang makakagawa. Naramdaman ko ang isang matinding lamig sa aking likuran. Tumingin ako sa tablet ni Catalina. Ang camera sa ilalim ng haming bahay ay nagpapakita ng isang figura ng babae, si Rosalinda. Kasama niya ang aking ina, si Doña Jacinta. Sila ang nagbukas ng lihim na lagusan para sa mga Villarreal. Hindi sila nagbago, wika ko. Ang aking boses ay halos pabulong na, ngunit puno ng isang nakamamatay na desisyon. Inisip ko na sapat na ang gawin silang recipients ng shelter, pero mukhang mas gusto nilang maging mga kriminal. Dahan-dahan kaming nagtungo sa ilalim ng bahay sa lagusang itinago ng aking ama sa loob ng maraming taon. Doon sa gitna ng mga lumang kaban, nakita ko si Rosalinda na may hawak na isang gintong box. Ang mga mata niya ay nanlilisik sa kasakiman habang sinusubukang buksan ang lock. Ate, sabihin mo sa akin ang code. Sabi ni Leandro, may sapat na ginto rito para mabili natin ang buong Iloilo. Hiyaw ni Rosalinda nang makita ako. Ang kaniyang mukha ay walang bahid ng pagsisisi. Tanging ang kislap ng ginto ang nakikita sa kaniyang mga mata. Rosalinda, bitawan mo iyan, ang malamig kong utos. Hindi akin ito, pag-aari ito ni Papa.
Bakit ikaw lang ang mayaman singit ni Mama na ngayon ay pilit na inaagaw ang box mula kay Rosalinda? Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, isang malakas na tunog ng pagpihit ng bakal ang narinig mula sa loob ng box. Hindi ito tunog ng pagbubukas. Ito ay tunog ng isang mechanical trigger. Ang bawat kaban sa silid ay nagsimulang maglabas ng isang maputlang usok. Mina, it's a self-destruct mechanism, sigaw ni Catalina habang hinihila ako palayo. Tumingin ako sa aking ina at kapatid. Sila ay nakakulong sa loob ng silid na unti-unting napupuno ng usok at ang pinto ng vault ay nagsisimulang magsara ng kusa. Ang rational na bahagi ng aking isipan ay nagsasabing kailangan ko silang iligtas, ngunit ang bawat alaala ng kanilang pagkakanulo ay tila mga tanika lang humihila sa akin pabalik. Ate Tula. Hindi ako makahinga ang hiyaw ni Rosalinda habang ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakalmot sa nagsasarang pinto ng bahay. Nakatitig lang ako sa kanila, ang aking mukha ay nananatiling kasing lamig ng marmol. Ang huling desisyon ay nasa aking mga kamay. Ang bawat kalabog ng bakal na tumatama sa semento ay tila isang malakas na palakpak ng tadhana sa harap ng aking mga mata. Pinapanood ko ang unti-unting paglamon ng usok sa figura ni na Mama at Rosalinda. Ang kanilang mga kamay, na dati ay marunong lamang humawak ng pera ngayon, ay desperadong kumakapit sa hangin na mabilis na nauubos. Sa gitna ng kanilang mga sigaw, naramdaman ko ang bigat ng esperansa sa aking bisig, ang tanging tunay na yaman na itinira sa akin ang mundong ito. Ang rasyonal na bahagi ng aking isipan ay nagdidikta na iwanan na sila sa gitna ng apoy ng kanilang sariling kasakiman, ngunit ang pangalan ko ay Alcaraz, at ang isang Alcaraz ay hindi pumamatay. Kami ang mabilis kong inabot ang control panel na nakatago sa likod ng isang lumang frame ng larawan ni Papa. Ang aking mga daliri ay hindi nanginginig habang pinipindot ko ang override code na matagal ko nang kabisado. Sa isang malakas na tunog ng pagpihit ng mga mekanismo, ang pinto ng vault ay tumigil sa pagsasara at ang usok ay dahan-dahang hinigop ng ventilation system na sadyang inilaan para sa mga ganitong sitwasyon. Lumabas kayo riyan, ang malamig kong utos habang dahan-dahan silang gumagapang palabas, ubo ng ubo at punong-puno ng uling ang mga mukha. Bumagsak si Mama sa aking paanan, pilit na kumakapit sa dulo ng aking gown. Mina, salamat anak. Salamat ang box. Ang ginto, nasaan na? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Pinitigan ko ang gintong box na ngayon ay nakalapag sa sahig, bukas na at walang lamang kahit isang pirasong ginto. Ang tanging naroon ay isang makapal na tumpok ng mga papel at isang lumang recording device. Is it worth it, Mama? Is your greed worth your life? Tanong ko. Ang boses ko ay kasing talas ng isang bagong hasang patalim. Ang gintong hinahanap nyo ay hindi kailanman nag-exist. Ang pundasyon ng bahay na ito ay hindi itinayo sa yaman kundi sa katotohanan. Ang laman ng box na iyan ay ang original na ledger ng mga Villarreal noong panahon pa ni Esteban, ang ebidensya na ang pamilyang pinaglingkuran nyo ay matagal nang magnanakaw ng lupain ng mga Alcaraz. Napatulala si Rosalinda, ang kaniyang muka ay bakas ang matinding hiya at pagkatalo. So, walang pera. Lahat ng ito para sa mga papel lang. Ang mga papel na iyan ang magpapakulong sa buong pamilya, Villarreal Rosalinda. At dahil tinangka nyo itong nakawin, kasama kayong mabubulok sa selda kung hindi kayo susunod sa akin ngayon, wika ko habang mabilis na kinukuha ang recording device. Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na mga sirena ay umalingaw-ngaw sa buong Guimaras. Ngunit hindi ito ang mga pulis na binayaran ni Leandro. Ito ang mga awtoridad mula sa National Bureau of Investigation na kanina pa hinihintay ni Catalina. Mina, the livestream is speaking, bulong ni Catalina habang ipinapakita ang kanyang tablet. Hindi ko namalayan na sa isang sulok ng cellar nakatago si Aling Milagros, nanginginig sa takot. Ngunit ang kanyang cellphone ay nananatiling naka-live broadcast. Ang buong bansa ay nakasaksi sa tangkang pagnanakaw ni na Mama at Rosalinda, at ang bawat salita ng kanilang pagtatapat sa loob ng vault ay narinig ng libo-libong tao. Ang imahe ng mga Villarreal bilang biktima ay tuluyan ng gumuho. Madam Remedios and Leandro are at the Iloilo Provincial Hall. Right now, anunsyo ni Catalina. They are trying to sign the emergency transfer
of the Sugarlandia assets to an offshore entity. We need to get there, now. Tumingin ako kay Esperanza pagkatapos ay kina Mama at Rosalinda na ngayon ay pinalilibutan na ng mga pulis. Ang rational na desisyon ay tapos na. Wala na akong pamilyang babalikan, tanging ang katarungan na lamang ang kailangan kong tapusin. Dalhin niyo sila sa presinto, ang maikli kong utos sa mga pulis, habang nilalagpasan ko ang aking ina na muling nagsimulang humigpi. Hindi ko siya nilingon. Ang bawat hakbang ko patungo sa helicopter ay puno ng determinasyon. Pagdating namin sa Iloilo Provincial Hall, ang paligid ay nababalot ng tensyon. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa pagkuha ng pahayag. Sa loob ng opisina, nakaupo si Doña Remedios, tila isang reynang naghahanda sa huling laban, habang si Leandro ay nanginginig na hawak ang panulat. "Pirmahan mo na, Leandro." Bago pa dumating ang bruhang iyon, sigaw ni Remedios. Bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok ako, karga ang aking anak, kasunod ang aking legal team, at ang mga opisyal ng NBI. "Huwag mong ituloy ang pirma na iyan." Leandro, wika ko, ang boses ko ay umaling-aungaw ng may kakaibang kapangyarihan. "Because the board you're representing no longer exists. Effective 10 minutes ago, the Villarreal Corp has been placed under receivership. At ang tanging pirma na may halaga sa gusaling ito ay ang pirma ko." Nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios. Tumayo siya at pilit na itinago ang kaba sa likod ng kaniyang mapagmataas na mukha. "You have no evidence, Wilhelmina. Ang mga sinasabi mo ay puro haka-haka lang." Itinaas ko ang recording device mula sa box ni Papa. "Gusto niyo bang marinig ang boses ni Esteban Villarreal na nagtatapat kung paano niyo pinatay ang dangal ng pamilya ko? O mas gusto niyong panoorin ang live stream kung saan ang sarili kong pamilya ay isinuka na kayo?" Ang cliffhanger ay dumating nang biglang bumukas ang telebisyon sa loob ng opisina. Ang balita ay tungkol sa isang malaking sunog na nagaganap sa pangunahing warehouse ng Villarreal Corporation sa Iloilo. Nakita namin sa screen si Celestina na may hawak na sulo ang mukha, ay baliw na tumatawa habang sinusunog ang lahat ng mga dokumento ng kumpanya. Kung hindi ito mapupunta sa akin, walang makikinabang, hiyaw ni Celestina sa screen. Tumingin sa akin si Leandro, ang kaniyang mga mata ay puno ng kabaluan at desperasyon. "Nina, save me. Please, everything is burning." Huminga ako ng malalim, ang aking puso ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Ang rasyonal na katapusan ay narito nang, ngunit ang apoy sa labas ay tila nagbabadyang muling baguhin ang lahat ng aking plano. Ang bawat dila ng apoy na sumasayaw sa screen ng telebisyon ay tila mga aninong nagdiriwang sa huling hininga ng Imperyong Villarreal. Habang pinapanood ko ang pagtupok ng apoy sa mga gusaling naging saksi sa aking paghihirap, hindi ang init ng galit ang nararamdaman ko, kundi ang rasyonal na lamig ng isang taong alam na ang bawat piraso ng kanyang plano ay dahan-dahang nahuhulog sa tamang lugar. Akala ni Celestina ay sinusunod niya ang aking katarungan, ngunit hindi niya alam na ang bawat dokumentong tinutupok niya ay mga kopya lamang na sadyang inilagay doon upang magsilbing mitya ng kanyang sariling pagkakulong. Nanatiling matatag ang aking pagkarga kay Esperanza habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Leandro. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pawis, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot, habang ang tunog ng mga sirena sa labas ay lalong lumalakas. "Nina, please, sabihin mo sa kanila na itigil ang fire truck sa warehouse at unahin ang opisina." Ang hysterical na hiyaw ni Leandro. Nandoon ang lahat ng records ng Sugarlandia. Kapag nasunog iyon, wala na tayong mapapatunayan sa korte. Mawawala ang lahat. Wala na ang lahat, Leandro. Matagal na ang malamig kong tugon, ang bawat salita ay kasing bigat ng isang hato. "The records you are so desperate to save, I moved them to a secure vault in Guimaras 3 days ago." Ang sinusunog ni Celestina ngayon ay ang iyong huling pag-asa para makaiwas sa kasong economic sabotage at qualified theft. Napalingon si Doña Remedios sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sinubukan niyang tumayo at lapitan ako, ngunit hinarang siya ni Catalina. "You planned this. You orchestrated the fire. You want to see us crawl in the dirt. I didn't start the fire, Remedios. Your greed did," wika ko habang dahan-dahang lumalapit sa mesa kung saan nakalatag ang emergency transfer documents. "Ang bawat kasinungalingan niyo kay Esteban
Ang bawat lupang kinuha niyo sa pamilya ko at ang bawat luhang pinaluha niyo sa akin. Lahat iyon ay naging gasolina na nagpaalab sa gabing ito. I am not the monster here. I am the mirror reflecting your own crimes. Sa isang dutkwat na kilos, inilapag ko ang recording device sa gitna ng lamesa. Ang tunog ng pagpihit ng play button ay tila isang kumpas na nagpatahimik sa buong opisina. Umalingaw-ngaw ang boses ng yumaong si Esteban Villarreal. Ang kumpiyansa at autoridad sa kanyang boses ay tila isang multong bumangon mula sa libingan. Ang multong Remedios. If you are hearing this, it means you have already betrayed the trust of the Alcaraz family. Wilhelmina is the rightful administrator of the Sugarlandia Trust. Everything we took from her father must be returned to her, or the Villarreal name will be erased from history. Ang bawat salita ni Esteban ay tila isang sampal sa mukha ni Remedios. Ang kanyang maskara ng pagiging marangal ay tuluyan ng nadurog na nag-iwan ng isang matandang babaeng takot at nanginginig. Lies that is a fabricated recording sigaw ni Remedios, ngunit ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng desperasyon. Catalina, paki-update ang mga opisyal ng NBI, ang malamig kong utos. The fire department just confirmed that Celestina Arguelles has been apprehended at the back of the warehouse. She was caught with the gasoline cans and the lighter, and she is already singing Remedios. She is telling them about the offshore accounts who forced her to open. Bumagsak si Leandro sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tumingin siya sa akin, pilit na humahanap ng kahit katiting na awa sa aking mga mata. Nina, for the sake of Esperanza, help us. I'll do anything. I'll go to rehab. I'll leave Celestina, just save the family name. The family name is already dead, Leandro. You killed it the moment you let Beatriz and Rosalinda manipulate you. Sagot ko habang dahan-dahang tumatalikod. Esperanza will grow up with my name. Ang pangalang Villarreal ay magiging isang babala na lamang sa kasaysayan ng Iloilo tungkol sa kung paano nauuwi sa abo ang yaman na itinayo sa pagnanakaw. Lumapit ang mga opisyal ng NBI at mabilis na nilagyan ng posas si Leandro at Doña Remedios. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina, isang tunog ng katarungang matagal nang hinihintay. Habang kinakaladkar sila palabas, nakita ko si Aling Milagros sa labas. Ang kanyang cellphone ay nananatiling nakatutok, kinukuha ang bawat sandali ng kanilang kahihiyan para sa kanyang libu-libong viewers. Madam Wilhelmina. Isang pahayag naman po ang sigaw ng mga reporters. Hindi ko sila sinagot. Lumakad ako palabas ng Provincial Hall, ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay puno ng dignidad. Ang sikat ng umaga ay nagsisimula ng sumilip sa abot tanaw, nagbibigay ng liwanag sa mausok na langit ng Iloilo. Is it over, tanong ni Catalina habang sumasabay sa aking paglalakad. Ang laban sa kanila ay tapos na, tugon ko habang pinagmamasdan ang mapayapang mukha ni Esperanza. Pero ang pagbuo muli sa ating legacy ay nagsisimula pa lamang. Ngunit bago kami makarating sa sasakyan, isang itim na kotse ang huminto sa aming harapan. Bumaba ang isang abogado na may dalang isang itim na envelope. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila may dalang balitang mas mabigat pa sa apoy. Nakatatapos na. Madam Alcaraz, I am representing the bank that holds the primary mortgage of the Alcaraz Mansion, Panimula, ng abogado. Dahil sa liquidation ng Villarreal Corporation, may isang dokumentong lumabas na nagsasabing ang iyong amang si Esteban ay may iniwang hidden clause tungkol sa tunay na tagapagmana ng asyenda. At ayon sa DNA records na kalalaking ito, may isa pang tao ang kailangang kilalanin. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Tumingin ako kay Catalina at ang kuryosidad sa aking isipan ay muling nagkita. Ang huling pirasong ito ng puzzle ay tila magbabago sa lahat ng alam ko tungkol sa aking panagalan. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang huling piraso ng puzzle na dahan-dahang lumalapat sa gitna ng isang magulo at madugong larawan. Sa ilalim ng sikat ng araw sa Iloilo, habang ang amoy ng usok mula sa nasunog na warehouse ay dahan-dahang tinatangay ng hangin, binuksan ko ang itim na sobre. Hindi nanginig ang aking mga daliri. Wala akong naramdamang kaba. Ang tanging naroon ay ang rasyonal na pananabik na makita ang huling pagbagsak ng mga taong umapak sa aking pagkatao. Binasa ko ang dokumento sa harap ng abogado ni Catalina at ng mga taong nakapaligid sa amin.
Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa akin. Ang lihim na iniwan ni Esteban Villarreal ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang matandang sumpa at isang lihim na kasunduan sa pagitan ng aking ama at ng kanyang ama. Madam Alcaraz, panimula ng abogado ang kanyang boses, ay puno ng respeto. Ang dokumentong ito ay ang Legacy Pact. Ipinatago ito ni Esteban sa isang offshore trustee na may instruksyong ilabas lamang kapag ang Villarreal Corporation ay dumanas ng insolvency. Nakasaad dito na ang pagsasama niyo ni Leandro ay hindi isang pagliligtas ng mga Villarreal sa inyong pamilya. It was the other way around. Ang asyenda at ang lahat ng yaman ng mga Villarreal ay nakatali sa isang utang na hindi kailanman binayaran ni Esteban sa tatay mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Catalina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kuryosidad. Ang tatay ko ang tunay na nagpondo sa unang asyenda ng mga Villarreal, paliwanag ko habang nakatingin sa malayo. Remedios twisted the story. Pinalabas niyang kinuha nila ako para iligtas ang pamilya ko. Pero ang totoo, pinakasalan ako ni Leandro para hindi kami maningil sa utang na may katumbas na 60% ng kanilang buong ari-arian. At ang DNA record. It's not about another sibling. It's about me. I am not just an Alcaraz by name. I am the co-owner of every single grain of sugar in this province by blood and by law. Isang matunog na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang rational na kwikam ay umapaw sa aking sistema. Ang lahat ng utang na loob na isinumbat sa akin ni Remedios. Ang bawat sampal ng kahirapan na ipinatikim nila sa akin, lahat ng iyon ay nakatayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Sila ang nakatira sa aking bahay. Sila ang kumakain sa aking mesa. Dinala ako ng aking mga paa sa holding cell kung saan kasalukuyang nakakulong sina Leandro at Remedios. Ang amoy ng lumang bakal at malamig na semento ay sumalubong sa akin. Nang makita ako ni Leandro, mabilis siyang lumapit sa rehas. Ang kanyang mukha ay puno ng isang desperadong pag-asa. Minanarinig ko ang tungkol sa dokumento. I'm sorry, love. Nalinlang lang ako ni Mama. Ngayong alam nating partners tayo, pwede nating simulan muli. Diba para kay Esperanza? I'll make it up to you. Ang pagmamakaawa ni Leandro, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang rational na lamig sa aking puso ay hindi natunaw. Partners no, Leandro. You were never my partner. You were just a placeholder who failed his duty. At si Esperanza, she is an Alcaraz. Ang pangalang Villarreal ay ibabaon ko sa limot kasabay ng iyong pagkakulong. Lumingon ako kay Remedios na ngayon ay nakaupo sa isang sulok na katitig sa kawalan. Remedios, ang asyenda ay hindi mo na kailanman makikita. I am converting the main mansion into the Esteban Wilhelmina Center for Financial Justice. At ang bawat manggagawang ninakawan niyo sila na ang may-ari ng shares mo ngayon. You're a monster, Wilhelmina, hiyaw ni Remedios, ngunit ang kanyang boses ay wala ng kapangyarihan. Hindi, Remedios. I am just the person who collected the debt, ang huli kong hirit bago tumalikod. Lumipas ang mga buwan, ang ingay ng Makati at ang payapang simoy ng Guimaras ay naging balanse sa aking buhay. Ang Villarreal Corporation ay tuluyan ng nabura at pinalitan ng Alcaraz Esperanza Group. Si Catalina ang naging katuwang ko sa pagpapatakbo ng kumpanya, isang rational at matalinong alyansa na hindi nakabatay sa dugo kundi sa kakayahan. Binisita ko ang shelter sa Makati. Nakita ko si Mama na nagbabalat ng patatas sa kusina. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puro alahas, ay puno na ngayon ng mga paltos. Si Rosalinda naman ay abala sa paglilinis ng mga kwarto. Nang makita nila ako, tumigil sila, naghihintay ng awa. Hindi ko sila niyakap. Hindi ko rin sila binigyan ng pera. Mama Rosalinda, ang katarungan ay hindi laging masarap sa pakiramdam. Pero ito ang kailangan nyo para mahanap ang inyong sarili nang wala ang aking yaman. Naglakad ako palabas ng shelter at sumakay sa aking sasakyan. Doon hinihintay ako ni Esperanza. Ang aking anak ay lumalaking malakas, matalino at higit sa lahat malaya. Dinala ko siya sa dalampasigan ng Guimaras sa huling pagkakataon bago kami bumalik sa Makati. Kinuha ko ang aking lumang singsing sa kasal mula sa isang maliit na velvet box. Ang brilyante ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi ko ito itinapon sa dagat. Masyadong rasyonal ang aking isipan.
para magtapon ng laman. Inabot ko ang singsing kay Catalina na nakatayo sa aking tabi. Tunawin mo ito. Gawin mong matday tren na hugis araw para kay Esperanza. Gusto kong isuot niya ang ginto ng kanyang nakaraan, hindi bilang tanikala kundi bilang paalala na ang kanyang ina ay lumaban at nanalo. Tumingin ako sa malawak na asul na dagat. Ang bawat pasakit, ang bawat pagkakanulo at ang bawat luhang pinaluhan nila sa akin ay naging bahagi na lamang ng isang malakas na pundasyon. Ang Wilhelmina na martir ay matagal nang nabaon sa Iloilo. Ang Wilhelmina na nakatayo rito ay ang arkitekto ng sarili niyang tadhana. Tapos na ang paniningil papabulong ko sa hangin. Ang huling pirma ay hindi sa kanila. Ang huling pirma ay sa akin. Humarap ako sa bukang liwayway karga ang aking anak at naglakad patungo sa isang kinabukasan na ako mismo ang nagpanday. Ang mundo ay malawak at sa unang pagkakataon sa aking buhay, ang bawat sentimetro nito ay pag-aari ko na